Good morning sa lahat ng nanonood dito sa DZRH News Television. Whether hapon sa inyo, gabi, umaga, hating gabi, kami po sa Colayco Foundation naniniwala pag usapang pera, lagi pong magandang umaga dapat ang bati natin. Our topic for today is all about you growing your money. Pag-uusapan po natin kung ano ba talaga yung mga bagay-bagay na nagiging hadlang sa atin sa pagpapalago ng ating pera. What is it? What are the things that hold us back from really taking control of our personal finances and making it work for us? Yung building wealth, ika nga. So, bakit nga ba napakahirap to grow our money? Well, so few succeed in building wealth primarily because of ignorance. Ang pinakauna pong dahilan kung bakit hindi po nakakapagpalago ang mga Pilipino is dahil hindi po natin alam kung saan, papano, at kung ano ang gagawin natin. The good news there is napakadaling tugunan itong pagkukulang natin. All you need to do is start learning and start acquiring information and knowledge and skills about building your wealth. So napakaganda po na sinusubaybayan niyo po itong Seminar School Plus natin dito sa DZRH News Television. Kasi dito po patuloy po nating binibigyan kayo ng kaalaman tungkol sa tamang paghawak ng pera, tungkol sa pagpapalago, tungkol sa pag-aayos ng ating mga buhay pinansyal na medyo hindi ganun kaayos. Pangalawa pong dahilan why very few people succeed is because of aimlessness o yung tinatawag nating pawardi-wardi. Hindi alam kung saan papupunta. Dito ba? Kanan, kaliwa, o doon? So, dapat po sana tayo bilang gusto nating maging maayos at mayaman tayo sa mga susunod na panahon, no? Dapat sana maging klaro sa atin, ano ba yung gusto nating patunguhan? Ano ba yung gusto nating marating? What do we want? And it's not just saying na gusto kong yumaman. It's really defining what is that exactly. How much it is, when do we want it, and for what reasons. Para ba matugunan natin ang mga obligasyon natin sa ating mga anak? Para makapag-enjoy tayo sa ibang bansa ng bakasyon at hindi trabaho? Para makapagpundar ng bahay at lupa? Ano po ba talaga ang pagiging mayaman sa inyo? So don't be aimless. Start thinking about these goals in very specific terms. Pangatlong dahilan why very few people succeed in building wealth dahil sa katamaran. Parang itong pusa na to, nakahiga na lang, tumaba ng tumaba, nanonood siguro lang ng TV. So, maganda po na nag-acquire tayo ng information, but really, no matter how much we know about building wealth, starting a business, kung hindi po tayo aaksyon, hindi po tayo gagalaw, wala pong mangyayari sa atin. So let us not be lazy. Wag po tayo magpadala ng pagod lang natin or ng ating katamaran sa hindi natin pagiging mayaman. Isa na naman pong dahilan is being impatient. Marami pong tao kasi gusto talaga kaagad-agad. Gusto nilang ngayon na, yaman na. Sa usapang pera po, hindi po overnight yan. Sa usapang success sa negosyo, hindi din po overnight yan. It takes some time. Kailangan po ng konting panahon para maipundar ang magandang pundasyon para sa pagbibuild ng wealth or pagbibuild ng negosyo. So we cannot be impatient, no? Dapat sana bigyan natin ng panahon ang pera natin na lumago para sa atin. And that happens only when we understand exactly how investments, money, business works in growing our money. So mamaya pag-uusapan po natin yan ng konti. Pero alalahanin po natin that in all things, time is our ally. So, imbes na minamadali natin ang panahon para tayo yumaman, gamitin natin to our best abilities para talagang makapagpalago tayo. Isa pang dahilan kung bakit hindi nagsasucceed ang mga tao dahil masyadong greedy. No? Gusto nila kaagad yung pinakamalaki at gusto nila sila lang. But the reality is, if we only have a little money, kung konti lang po ang kaya nating itabi, kung konti lang ang meron tayong savings, napakaliit po or napakalapit lang po ang pwedeng marating ng ating pera.
But if we are open to working together, yung bayanihan spirit natin, i-apply din natin sa pagpapalago natin ng pera, yung hindi lang tayo pero tayong lahat lumalago at yumayaman, di mas maganda po. Hindi lang para sa atin, pero para sa mga mahal natin sa buhay at sa komunidad din natin. So let's not be greedy. Let's share our wealth and our opportunities. Building wealth po kasi is not a game of chance. Hindi po yan parang loto na tataya ka lang, tapos sana umaasa, nagdadasal, pinanaginipan na mananalo tayo. Building wealth can be done. Kayang-kaya po yan gawin. No? Actions po natin, our strategies, our thoughts, how we build wealth is something that we can do. We do not have to rely simply on destiny or chance or yung possibility na may makuha tayo. So, what do we do? How exactly do we build wealth? Well, meron po tayong tinatawag na peaceabilities o yung possibilities of our peso working for us. Dalawa po ang klase niyan. The first is active peaceability. Ano po bang ibig sabihin ng active peaceability? Ibig sabihin po nito is yung tayo, ikaw, ako, nagtatrabaho para sa pera natin. Binubuhos natin yung ating effort, katalinuhan, sipag, tiyaga, pagod, sweat, blood, tears, pati iyak. Lahat po yan, pinapasok po natin sa trabaho natin, sa pinagkakakitaan natin, precisely to earn income, para kumita tayo. If we decided to stop, kung nag-decide tayo na, sandali, today hindi ako papasok, di kaltas sa sweldo yon. Or kung nag-decide tayo na magpahinga muna, ganun din, magbakasyon. Or sa kasamaang palad, kung may mangyari sa atin na hindi natin inaasahan, gaya ng nagkasakit tayo or nabaldado tayo, is possible po na mawala yung ating active income. So active income, active peaceabilities is only possible if you do something and get paid in return. Tayo po, tayo mismo. Yung pangalawang peaceability natin is yung tinatawag po naming passive peaceabilities. Bakit passive? Kasi dito po sa passive peaceabilities, hindi po tayo, ako, ikaw, yung ating kamay, ating katalinuhan, ating galaw at gawa ang gumagana. Kung hindi yung pera natin. It is when our money is working for us. No? Your money working for you to make more money. So in short, ito yung pag-i-invest. Pero alam niyo po kung anong pareho dito sa dalawang peaceabilities na to? Hindi po yung active at passive. It's you. Kasi whether active or passive income po, active or passive peaceabilities po ang ginagamit natin sa pagpapalago and building wealth, the key person there, the key thing, yung pareho po sa dalawa sa kanila, is you. Ikaw at ako ang nagde-decide kung paano tayo magpapalago. Ano yung mga gagawin natin? Anong trabaho yung papasukan natin? Anong investments ang papasukan natin? Anong gagawin natin dun sa kinita nating pera from active and passive peaceabilities? So, because of that, napaka-importante po na ang focus natin, hindi po dun sa kung gaano kalaki yung kita, kung ano yung patok na negosyo, kung gaano kalaki yung pwedeng mawala sa atin, but on you. Ikaw, you Inc. ang tawag nga ni Mr. Colayco. That is the more important one. Ano ba yung you Inc.? You Inc. is when you realize your peaceabilities. Bawat isa po kasi sa atin, ito pong dalawang kabayo natin, yung active peaceabilities and passive peaceabilities, para tayong sarili nating kumpanya. Meron tayong mga gustong kitain, mga gustong profits. Meron din tayong mga utang na mga kailangan bayaran. No? Tayo, kung empleyado tayo, tayo mismo, meron tayong opportunities na pwede natin i-avail at i-take advantage. But it's only possible if we know how to manage ourselves, if we know how to manage you Inc., yung ating financial lives. So the first thing, no, sabi nga dito sa ating picture, back to square one. Before we head towards success or the possibility of failure, you have to know where do you want to go. Ano ba yung gusto mong marating? Saan ka ba gustong, ano ba yung gusto mong marating? Ano yung gusto mong makamit? Where do you want to be? 3, 5, 10, 20 years from now? Exactly what is it? Ang dami po sa amin sa Colayco Foundation na tinatanong,
gusto ko mag-invest. Tapos tatanungin namin, para saan? Bakit? Money is just money. It is always a means to an end. Ang tanong is, alam mo ba kung ano yung end? Alam mo ba kung ano yung kahihitnatnan ng pera mo? Kasi pwede po tayo maglikom ng pera, pero kahit gaano kadaming pera po ang meron tayo, kung hindi natin alam kung ano ang gusto natin gawin sa pera natin, lagi po tayong magkukulang sa sarili natin. We will not know exactly what will make us happy, what will make us satisfied. So start thinking about that. Is this money that you're saving up or investing or growing for the sake of your children, their education, their future? Para ba ito sa retirement ninyong mag-asawa? Para ba ito sa emergencies? Kung sakaling may mangyari, may kalamidad, o kung ano mang suliranin na dumana sa buhay ninyo, para saan yung pera? Because money always has a purpose. So if you don't dictate what that purpose is, ikaw mismo, then the money will dictate it for you. Yung pera, tataas at bababayan lagi. Pero tayo, pwede tayong steady lang. The second question you have to ask yourself is, are you your biggest obstacle? Or your greatest ally? Kakampi mo ba talaga yung sarili mo? O ikaw ang nagsasabotahe sa mga hangarin mo? Marami po kasi sa atin pag tinanong mo, oy, gusto mo bang yumaman? Yes, sisigaw pa siya. Yes, very much. Gusto kong yumaman. Pero yung mga ginagawa naman natin, yung kung paano natin hinahawakan ang pera natin, parang taliwas ata dun sa kagustuhan nating yumaman. So in this case, we are our obstacles. Gusto nating yumaman, pero sa bagong cellphone na lumabas, gusto nating bilhin at binibili natin. Gusto nating yumaman, pero every time na lang na hingian tayo ng pera ng ating mga anak para bumili ng mga laruan o kung ano-ano mga bagay, binibigay na lang natin dahil lang hiningi nila. Gusto nating yumaman, pero ayaw natin magtrabaho at magsumikap at maging matalino sa pagpapalago ng pera natin. Then, how is it possible? But the good news is you can be and you should be your greatest ally in building wealth. No? Nasa sa atin po yan. You can acquire the skills, the knowledge, the decision-making para ikaw mismo kaya mong i-build yung wealth na pinapangarap mo. We have to ask ourselves, what is it that we're carrying? Ano ba yung mga bagahe na dala natin? Yung positive at negative na bagahe. Sa buhay pinansyal po kasi, hindi lang po yan isang minuto sa ating buhay. It is a journey that we take every day, every single day for the rest of our lives. And in that journey, meron po tayong mga bagahe or luggage na dala-dala. Some of them are positive, and then some of them are negative. Positive in the sense na meron tayong mga dependents, may mga umaasa sa atin, may mga hangarin tayo sa buhay na gusto nating makamit. These are positive baggages. These are desires that we want to meet in the future. At meron din tayong mga negative na baggage, no? Mga utang na kailangan nating bayaran, mga sarili nating mga hang-up sa buhay na hindi pa natin natutugunan. So, iba't iba po yan per person. So, tanungin po natin sa sarili natin, ano ba yung mga baggage na dala natin? Because this affects your personal life. May epekto po yan dun sa pagpapalago natin. Kung marami po tayong utang, paano tayo makakapagpalago ng tunay? Kung hindi natin matugunan, ma-address yung utang natin. Kung marami tayong obligasyon, maliban lang dun sa anak natin, meron pang pamangkin, meron pa yung kanobya nung mahaba, madaming tao in our lives that depend on us or that we feel obligated to, meron din po yung effect sa atin. Ganon din kung wala naman. So, ito pong lahat ng to, may epekto at dapat naiintindihan natin sa sarili natin ano ba yung halaga o kaya significance nitong mga bagay na to. Ask yourself, what have you been doing? What are those habits na hindi natin agad-agad na be-break, no? Naalala ko po, isang habit ko po dati is, kada dumaan ako sa isang 7-Eleven or mini stop or yung mga convenience store na ganyan, lagi akong dumadaan, tinitingnan ko, ano ba yung mga nandito? Ano ba yung mga pwedeng bilhin? Not because I needed it, not because I wanted it, but gusto ko lang kasing tumingin. Pero hindi po naiiwan sa tingin lang yun eh.
lagi at lagi po akong may nabibili. Kahit 10 pesos lang po yun, may nabibili pa rin po ako. So that became a habit. And I had to break that. Kasi yung 10 piso po, malaki po ang pwedeng marating niyan pag tinatabi po natin, pag ini-invest, pag pinapalago. Milyon po yan in several years. So we have to ask ourselves, what are our habits? What are the things within our control that we should and want to change? Ano ba yung mga nakasanayan natin na pwede at dapat sanang baguhin para maging mas mabuti, mas maganda, mas masaya, mas mayaman tayo in the coming years? There are good and bad habits, things that we should strengthen and things that we should change. So we have to ask that of ourselves. What am I doing right with my money? Naglilista ba ako ng lahat ng perang lumalabas sa bulsa ko? Tinatrack ko ba? Sinusundan ko ba? Alam ko ba kung gaano kadaming pera ang nagastos ko today para sa pagkain ko sa sarili ko? Alam ko ba kung yung 1 peso na nahulog, significant ba yun o hindi? It's only possible if we follow our money. So that's a good habit to start. No? Follow your money. Bawat piso na lumabas sa bulsa mo, nakalista. Para saan? Ano ba yung pinaggastosan ko para dun sa piso na yon? One of the bad habits to break, yung pagpunta mo sa store, pagpunta mo sa mall, binili mo na kung ano yung nakita mo. Yun yung isa sa mga bagay na pwede nating hindi gawin or dapat hindi natin gawin. No? A better way would be, if you find something that you like in a store, nakita mo, natakam ka, naengganyo ka, nakunin, maghinay-hinay ka muna. Tigilan mo yung sarili mo, and then, see, check, strategize, iplano mo kung gusto mo talagang bilhin. I-assess mo, need ba yan or want? Kung need yan, edi isama mo sa budget mo. Kung want yan, di suriin natin kung gaano kahalaga ba itong item na to o yung gusto nating bilhin. Baka dapat mag-step back muna tayo, tingnan natin kung kaya ba, afford ba natin, o may maisasaalang-alang tayo in the future dahil may binili po tayo ngayon. If we keep doing the same old things, if we keep returning to what we were doing before, wala pong mangyayari sa atin. Kung gusto natin ng pagbabago in the next few months, in the next few years, bagong buhay para sa atin, we have to do something new. Kailangan meron po tayong ibang gawin. No? Sabi nga ni Albert Einstein, a fool is the man who does the same things and expecting a different result. So ayaw po nating maging ganon. Gusto natin, may bago tayong gawin para may bago namang resulta na sana at dapat mas maganda. We also should ask ourselves, ano ba talaga? Ano ba talaga ang wealth para sa akin? How do I feel about wealth, money, building income? Marami po kasi sa atin, iba't iba ang naranasan, iba't iba ang natutunan tungkol sa pera. Merong mga tao na iniisip ang pera masama. No? Na ituro sa kanila, na iparating sa kanila na ang pera, pag marami kang pera, masama yun. Now, remember, for people who think that way, no, money is a tool. In the same way that a knife is a tool. Diba? Yung kutsilyo po, pag ginamit natin sa pagluluto, pang-chop ng mga gulay, mga karne, nagagamit natin siya para sa mabuti. Pero, kung may masamang loob tayo, ginamit natin yung kutsilyo sa hindi magandang bagay, para mantakot ng ibang tao o mansakit, hindi po maganda yon, di ba? So, ganun din po ang pera. It is simply a tool. No? So, it's up to you to use it well, to do good things with the money that you have. In fact, kami po sa Colayco Foundation naniniwala na ang pera po, the only reason why we have to be wealthy is because we cannot share what we don't have. No? Wala po tayong matutulungan ang sarili natin, ang mga mahal natin sa buhay, ang komunidad natin, kung wala tayong mga resources. So that's our primary obligation in building wealth. So identify for yourself, really, what do you feel about money? How do you feel about it? Kasi minsan, hindi po natin nare-realize na gusto nga nating yumaman, pero meron tayong mga emotional baggage tungkol sa pera that are weighing us down, sabotaging our desires and actions to building wealth. So some of you might be happy with a little money just to cover all your needs. Yung iba naman may mga iba pang gusto at hangarin sa buhay. That's perfectly alright. The key here is that alam po ninyo at eksaktong naiintindihan nyo sa sarili ninyo kung bakit nyo ginagawa ang mga bagay-bagay at kung bakit hindi nyo nagagawa ang ibang mga bagay.
Ask yourself also, what is going on? Ano ba ang nangyayari sa mundo ninyo? May mga pagbabago ba? Nagkaroon ba kayo ng bagong anak? Nawalan ba ng trabaho si Mister? Si Mrs. ba? Biglang recently, dumadami ang gastusin? Ano ang nangyayari sa mundo mo? Kasi yung mga ito po, nagkakaroon ng epekto sa buhay natin. Kung ang anak natin, dati baby, ngayon toddler na, nag-iiba rin po ang ating buhay pinansyal. Not just because we need to provide them new clothes, different kinds of food, pero pati yung pakikitungo nila sa atin, nag-iiba. That is a time wherein your child will be asking for more things. No? Mami, pahingi. Daddy, pahingi. Pabili. No? Nag-iiba po. So you have to ask yourself, what is going on? And depending on what's going on, it affects how you personally approach and deal with money. So ang U-Ink po, tingnan natin, just to recap, U-Ink carries baggage, no? Positive and negative. Baggage that can help us grow further into building wealth or keep us from building wealth. Emotions, mga nararamdaman natin tungkol sa pera, tungkol sa pagpapalago, na kailangan natin tugunan minsan. Kung takutin tayo, baka kailangan natin tingnan kung bakit tayo natatakot. Anong pwede natin gawin para hindi tayo matakot? Kung masyado naman tayong kumpiyansa, bakit tayo masyadong kumpiyansa? Ano ba yung mga bagay-bagay na sana dapat tugunan natin ng medyo mas konting pansin, medyo mas konting concern? What are our habits that keep us from building wealth, from tracking our money, from managing our personal finances well? We have to also assess kung ano yung mga yon. At ano rin yung mga habits o mga gawain natin na maganda at sana at dapat nating ipagpatuloy at i-strengthen pa. At sana i-share sa iba. No? Mas lalo na yung mga mahal natin sa buhay. And then lastly, our environment. Ano ba yung mga nangyayari sa labas sa atin? No? Ano yung nangyayari sa pamilya natin, sa komunidad natin that have an effect on us? What can we do about it? How do we respond to it? These are questions that we want to know and understand in better understanding how money affects us and how we affect our money. Now, pag inassume na natin na alam na natin, kilala na natin yung sarili natin, anong kaya nating gawin, anong mga kailangan nating pagkukulang na kailangan tugunan, then we can start assessing ano ba yung keys to success natin, ano ba yung strategiya natin para talagang makapagpalago. Ang una dyan is yung pag-a-identify ng target. Kanina, nabanggit ko na, kailangan alam natin eksakto kung ano yung gusto nating marating makamit. No? Sa mga business books, sinasabi po yan, follow the SMART method. The SMART method is specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. Ulit ko po yun, ha? Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. So yung mga target natin, yung mga goals natin, yung mga hangarin natin sa buhay, kailangan espesipiko, alam natin eksakto kung ano yung gusto nating makuha. Kung gusto ko ng bahay at lupa, kailangan in my mind, alam ko na gusto ko dito siya sa may Laguna. Gusto ko 2-bedroom house. Gusto ko may driveway kasi bala ko magkakotse in the future. Gusto ko enough, etc. Kailangan specific, naiintindihan natin. No? Kailangan measurable. May specific numbers, may targets po tayong na-identify. So, dun sa example ko po, tungkol dun sa bahay, na-canvas ko na po. Mga 3 million po ang kailangan ko para makuha ko yung goal ko. So, there's a specific number that I'm working towards to. Alam ko, kung 100,000 pa lang na itatabi ko, na ipapalago ko, medyo malayo pa ako dun sa 3 million na target. Attainable. Kailangan achievable. Kailangan talagang abot kaya. No? Maaring tayo, kumikita tayo ng 8,000 per month. Tapos ang hinahangad naman natin, yung pang 100 million. Parang hindi po ata pantay yun. Kailangan suriin din natin kung talagang kaya natin kamtan yung pangarap natin. No? At least, during that time frame. Kung ano yung pinakagusto nating ma-achieve during that time frame. Yung last natin, yung time-bound. Realistic. Ganun din po, parang attainable. Realistic po ba? Makatotohanan ba? Makarealidad ba? Talaga bang kaya nating makamit yung mga gusto natin? So, we have to be
realistic in a sense na there's something we can do. Because if we are not realistic and we are simply shooting for the stars, ika nga, or kung ano-ano na lang yung gusto nating makamit, sa totoo lang po, malamang sa hindi po natin makakamit yon. So we work in small steps, no? Ano yung mga next level? So yun po ang tingnan natin. Ano yung next level, realistic and attainable that we can work towards? And then lastly, time-bound. No? Kaya po kailangan realistic and attainable kasi may panahon po. Hindi ko po sinasabing gusto ko ng 100 million worth of house and lot in the next 3 years. Medyo mahirap po yun. Hindi po ganun ang sweldo ko na kaya kong mangarap ng ganung kalaki. Pero yung 3 million at makapagtabi ako ng down payment over the next 3 to 5 years, kaya ko po yun para dun sa 3 million. So yun po yung mga gusto nating maintindihan in terms of our target. Is it specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound? Ang maganda po dyan is nasa sa control po natin yan. Kung hindi kaya ng pera natin, yung pangarap natin na ideal talaga, we can make adjustments. No? We can make adjustments dun sa ating pangarap. Baka ako, dun sa explanation ko dun sa bahay na 2-bedroom, na 3 milyon ang kailangan ko, kung hindi ko pa kaya yon, baka pwede kong ilagay sa ibang lugar. No? Ibang lugar, ibang property, ibang area naman ako bumili. Kasi dahil iniba ko ng lugar, naging mas attainable, mas realistic. No? Yung gusto kong makuha. So, you can adjust your targets as necessary. The second is to devise a plan. No? Ano ang goal kung hindi mo alam kung anong gagawin mo from here, now, to your goal? So, kailangan merong plano. Ano ba yung mga important parts na kailangan nating matugunan? What are the things that we need to take note of and watch out for? Sa usapang pera, having a plan is simply identifying ano ba yung mga target return. Anong klaseng kita ang kailangan ko para ma-meet ko yung objective ko, yung, in my case, no, yung 3 million for a house and lot sa may Laguna area in the next 3 to 5 years. So, I need to identify magkano ba ang kailangan ko i-save. Ano ba yung kailangan kong kitain para ma-meet ko yung objective na yon? That is part of your plan, your financial and investment plan. The same goes kung lubog tayo sa utang. Kung ang target natin is magkaroon tayo ng zero debt or makaahon tayo completely mula sa utang, kailangan may plano tayo. Kailangan alam natin na, okay, meron akong utang na nagkakahalagang 65,000. So, between now and 2 years from now, gusto ko mawala yung 65,000 na yon. Magkano ang kailangan ko itabi, magkano ang kailangan ko ibayad every month para ma-meet ko yung objective ko na mawala yung 65,000 ko na utang. So, yun yung mga gusto natin na malaman sa plano. And then lastly, what instrument? What tools can you use to help you achieve your goal? No? Financial instruments like insurance, investments, loans, and credit, these are things that we can use to help us achieve our goal. No? So, sa example ko tungkol dun sa bahay, ang isa sa mga tinitingnan kong instrumento is yung pagpapalago ko ng pera para sa down payment using mutual funds. And then, yung balance naman nun, yung hindi down payment, gagamitin ko naman in-house financing or yung mga housing loan ng mga bangko para tugunan yon, para ma-meet ko yung aking target. So, babalik at babalik tayo dun sa target. Kasi po yung target natin at yung plano natin ang magdedetermine kung anong instrumento ang pwede nating paglagakan ng pera or i-avail or take advantage of. It's not the other way around. Kasi po pag nag-umpisa tayo sa instrumento, kailangan natin tingnan at kilatisin ano ba yung mga risko na kinukuha natin pag doon tayo nakatuon or nagpapansin. In Colaiko Foundation, we define target in 3 baskets, no? Yung ating protection basket, life goals, and retirement. No? Identifying exactly ano ba yung purpose natin, ano yung target, financial target, at ano yung timeline. What do we want it for, when do we want it, and how much do we need? So, protection, life goals, and retirement. Sa protection po, ito po yung perang tinatabi natin o mga instrumentong ina-avail natin para kung sakaling may mangyari sa atin na hindi natin inaasahan, meron pong perang
tayong paghuhugutan or merong sasalo sa atin in terms of insurance for financial protection. Second, life goals. Ayan po, anything under the sun. Both what we are obligated to do, or especially yan sa mga magulang, yung pagpapaaral ng ating mga anak. Isa yan sa ating mga obligasyon dahil meron tayong anak. Our obligations and our aspirations. So, aspirations can be something, not so heavy. Something like traveling. Gusto nating makapag-ibang bansa, hindi para magtrabaho, pero para magbakasyon. Gusto natin makabili ng bagong cellphone, bagong gadget, bagong camera. Pwede pong ipasok yan under life goals. Yung mga gusto nating klase at uri ng pamumuhay, no? And then third, retirement. Darating po ang panahon na hindi na natin magagamit yung active feasibilities natin. Yung kahit anong gawin natin, kahit gano'n natin kagusto, yung katawan natin, yung utak natin, wala ng energy or kakayahan para magtrabaho para sa pera. It will come. Hopefully, it comes when you are at a ripe age of 60, of 65 and beyond, pag senior citizen na tayo. Pero sa kasamaang palad, minsan po nangyayari ng mas maaga. Minsan nawawalan tayo ng trabaho at hindi na tayo makabalik sa pagiging employed. Minsan po nagkakaroon tayo ng sakit and we can no longer continue working as we did before. Or, sa kasamaang palad, sometimes, nagiging baldado tayo at hindi na talaga pwedeng kumita. No? So, retirement is a reality that we all have to prepare for. So, ang maganda po dyan is it's the longest goal that we have to meet. So, wherever you are in your life right now, pwede natin pag-umpisahan yung pag-prepare sa retirement. Now, talking a little bit more about plans, may isa po akong question sa inyo. Naalala niyo po ba dati, nung pag sumasakay ng jeep, 2 piso lang ang kailangan bilang pamasahe? Ako po kasi naaalala ko yon. At naalala ko na ngayon, 8 pesos na. No? Dati, ang 100 pesos mo, nakakabili ng 1, 2, 3, 4, 5 soft drink bottles. Pero ngayon, hindi na umaabot ng 5, 2 na lang. Dati ang 3 piso mo, 3 malalaking pandesal ang nabibili. Ngayon, 3 maliliit na pandesal na lang. These examples are because of inflation. No? Itong mga example na po ito, nangyayari po ito yung pagtataas ng mga presyo ng bilihin dahil sa inflation o yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin. No? Lahat po tayo naapektuhan po nito. So, our goals, yung ating protection, life goals, and retirement are affected by inflation. Inflation means na kung ano yung presyo ng mga bagay-bagay ngayon will not be the same in the future. At kailangan natin paghandaan yon. Kung ang kinikita mo ngayong 20,000 sapat na para sa pamilya mo, ngayon, maganda yon. Pero in the future, it will not be enough. So all the more that we have to grow our money, especially our savings. Dahil pag hindi po natin ito pinalago, tayo po ang magiging kawawa. So what's our strategy? What is our map to wealth? No? There are 2 things we have to look at, rewards and risks. Madami pong taon nakatingin lang doon sa reward. Kung magkano yung kita, magkano yung balik ng pera sa kanila. Samantalang, doon sa risko naman, nakapikit ang mata. Sana at dapat pareho pong bukas at mulat ang mata natin sa risks and rewards of investing and growing our money. Dapat po, klaro po sa atin yung advantages and disadvantages, yung pros and cons. Sa reward po, sana nakafocus tayo dun sa end in mind natin, yung target natin, yung objective natin, yung protection, yung life goals, yung retirement. Focus on the purpose. Kasi po, sa totoo lang, sa usapang pera, marami pong pwedeng daanan, marami pong paraan para makapit yung objective natin. Hindi dahil, for example, nalugi yung isang negosyo natin, katapusan na ng mundo. May iba pa pong paraan para makamit yung objective. Sa risks naman po, gusto natin tingnan, akma ba yung risk ng mga investments natin dun sa objective natin or plan na gusto nating makuha, no? Does it match our purpose, our target, and timeline?
The only way that we can assess that, kaya paano lang natin malalaman yon, is kung mag-equip tayo ng sarili natin ng tamang kaalaman, the right skills. So, if we don't take advantage of today in learning how to build and grow our money, mapapasayang lang po lahat, no? Kasi pwede po tayong mag-invest, basta may pera tayo, pwede kang sumabak na lang maglagay ka ng pera sa stock market, sa mutual funds, sa insurance, at kung ano-anong negosyo. Pwede po yun. Pero, pag ginawa po natin yun ang hindi natin na alam at hindi natin talagang bihasa kung ano yung pinapasukan natin, we take on so much risk. Yung hindi natin pagkakaalam nitong mga bagay-bagay na to will be our downfall. We will make bad decisions. We will follow the voice of panic. No? Pag hindi masyado maganda ang kalagayan, magpapanik tayo, matatakot tayo. Imbes na lumalago tayo, ang mangyayari dyan is, kukunin na natin yung pera natin kahit palugi tayo. So, kailangan na iintindihan natin para alam natin kung paano gumalaw in terms of building our money. We should also continue to build our savings. Marami po kasing lumalapit sa amin. Tinasabi, meron po akong 5,000, 10,000, 200,000, 500,000, kahit gano'ng kalaking pera yan o gano'ng kaliit, sinasabi na may pera sila, gusto nilang i-invest. And yet, pag tinanong namin, magkano po yung gusto nyo idagdag moving forward? Every month, ano pong kaya nyo idagdag? Hindi nila iniisip yon. But see, the thing is, if we save and invest regularly, we also minimize the risks of investing. Kesa sa isang beses lang tayong sumabak, mas malaking risko po yun. So, save and build up your wealth. Hindi po yan one-time, one-shot deal. It's something that we have to do in our lives continuously. Tuloy-tuloy po yan. It's a life journey. Building wealth is a life journey. In closing, there are two things, no? Two things that we should take note of. Our concerns and what we have control over. Yung concerns po natin, yan po yung mga bagay na gusto nating makamit, no? Ating mga targets, yung protection basket, life goals basket, retirement basket, kung anong mga obligasyon at aspirasyon na meron tayo. These are the things we are concerned about. This is what we worry about, achieving those goals. We are also concerned about kung paano tayo makakarating doon at kung ano nangyayari sa paligid natin in our environment that makes it possible to reach those goals or that affected in not so good way na kailangan natin maggawa ng bagong plano, bagong strategiya para ma-achieve yung mga yon. Itong mga external factors, these are things we have concerns about. We also have things that we have control over. Yung mga concerns po kasi natin, medyo hindi po lahat yan within our control. But we do have things that are within our control. Yung mga bagay na pwede nating baguhin, pwede nating ma-manipulate, things we can plan for. Yung mga internal factors, ika nga. Yung mga target natin, yung timeline natin, these are things that we can change and manipulate depending on the situation, kung anong mangyari sa buhay natin. Kanina, pinag-uusapan natin yung U-Inc, ating baggage, emotions, habits, and the environment that we are in. These are all things we have control over. Kayang-kaya po natin na baguhin ang buhay natin based on that. So, these are things that we need to take look at. Kasi yung mga controllable items, these are things na pwede po nating gawa ng paraan. The things we are concerned about, things that are outside of ourselves, yung mga sitwasyon, for example, sa capital markets or financial markets, kung ano yung takbo ng investment natin. Kahit gaano po tayo umiyak o magreklamo, kung hindi po maganda ang takbo ng investment, wala po tayong magagawa doon sa mismong investment na yon. But we do have decision points. Pwede tayo mag-decide na magdagdag doon sa investment. Pwede po tayo mag-decide na i-give up na lang yung investment at tanggapin na lang po yung pagkalugi natin. There's no harm in that. In fact, mas marami pong nakakabangon muli dahil alam nila pagtalo na sila. Pwede rin po tayong magstay in the investment as it is, na umaasa dahil alam natin, naiintindihan natin kung paano tumatakbo yung investment,
na lalago pa ito, nagaganda ang performance nito in the future. But it's only possible if we know what we are doing, if we invest in our financial education, in our understanding of investments, in how we manage our money, manage our investments, and manage our debt. Kasi in the end, building wealth is a lifelong balancing act. Binabalansin natin dyan yung mga hangarin natin sa buhay versus kung ano nangyayari sa market at kung ano yung pwede nating gawin para tawirin yung dalawang yon. It's a balancing act because every time something happens with our money, we are affected. Every time something happens with us, our money is affected. So, binabalanse po natin yan. Ang mga gusto nating makuha, ang mga nararanasan natin, binabalanse natin yan sa pera. So, let us make the commitment not just to becoming wealthy, gusto nating yumaman, but to really hold, protect, build, keep our wealth. No? And in the end, kasi alam niyo po, ang kayamanan, hindi lang po yan usapang pera. It's not just about accumulating a lot of cash or having a lot of assets, napakadami nating diamanteng nakasabit sa katawan natin. Hindi po yon ang tunay na kayamanan. Really, the more important things in the end are the things that money can't buy. Our integrity, our character, the things we do, the people that we love, our relationships, our relationship with God. Yan po yung isa sa mga bagay na hindi po natin kailangan ng pera para gawing maayos. So, remember that money is simply a means towards something. It is a tool that we use. We can use it well or we can use it badly. Or we can choose to use it in a way that helps us, help others, help our country. So, mula sa Colayco Foundation, thank you very much. Ako po si Gita Gopalan, Managing Director of Colayco Foundation. Stay tuned for the next seminar, School Plus by Colayco Foundation. Thank you.